puro ka na lang post, hindi ka naman talaga bumibili ng mga barya. Yan po ang kadalasan na aking nababasa sa mga comment section. Kung isa kang coin hunter o isang coin collector na naghahangad din na mabilhan ng ganitong barya, sana mapanood mo ang video hanggang sa dulo at ng iyong maunawaan. Kagaya po ng mga nauna ko ng vlog, bali lahat po ng barya na aking tinatalakay ay pinapakilala ko po muna dito. Sa mga hindi pa po nakakaalam dito sa baryang ito po ay 1 piso year 2011. Ito po ay circulating commemorative coin. Ginawa ang bariyang ito bilang pag-alala sa ika-158 birth anniversary ni Dr. Jose Rizal, ang ating national hero. Ang metal composition nito ay nickel plated steel. Ang bigat ay 5.35 grams. Ang lapad naman ay 24 millimeters at ang kapal ay 2 millimeters. Ito ay circulating legal tender coins. Bali, ang mintage ay 10 million. Ang 15,000 na piraso ay ginawa na naka-BSP official blister pack. Yun po yung mga brilliant uncirculated. Tapos may 5,000 po na ginawa ng naka-coin brilliant uncirculated din po siya. Tapos po yung natitirang 9,980,000 na piraso, yan po ay inihalo sa mga standard coins upang umikot sa merkado at gamitin din natin sa pang-araw-araw na gastusin. So ayan, may idea na po kayo. So napakadami po ng nasa sirkulasyon nito na ginagamit natin sa pang-araw-araw na gastusin. Nakahalo siya sa mga standard coins, kaya maaari tayong lahat ay magkaroon ng ganitong barya. Biruin nyo po, 9,980,000 piraso. Yan po yung mga circulated. Kung ikukumpara mo doon sa brilliant uncirculated naman, 15,000 plus 5 na seat, bali 20,000 lang. So napaka-kaunti lang po, napaka-rare. Kaya kung meron kang hawak nung naka-blister pack, yan lang po ang nabibili. Pero mura lang din po. Ang issue price nito sa BSP cash department ay 40 pesos lang po per blister pack. Kaya po doon sa may mga hawak na ganitong barya, kung ang hawak mong ganito ay circulated condition o yun nga yung umikot na sa merkado, face value lang po siya. Hindi po siya talagang nabibili. Pero kung naitabi mo naman ang tinatawag namin na uncirculated condition o almost uncirculated condition, maaari mabili. Depende sa pangangailangan ng mga kolektor kung nagbubuo pa sila ng piso. Para naman po doon sa mga nagsasabing binibili nila ang ganitong barya ng napakataas na halaga, sana naman po ay maawa kayo doon sa mga followers ninyo o mga tagasunod ninyo na umaasa na mabibilhan po sila ng ganitong barya sa mataas na halaga. Lalong-lalo na po yung mga senior citizen natin at yung may mga sakit na kailangan din nila ng pera. Siyempre, iniisip nila talaga na mataas ang value nito. Sa mga ka-coin hunters ko dyan na umabot hanggang sa dulo ng videong ito, lagi lamang po ninyo tatandaan na ang isang barya ay tumataas lang po ang value kapag ang ginamit na metal ay yung mga espesyal kagaya ng ginto at saka silver. Sa mga commemorative coins naman po, dalawang klase din yan. Mayroon tinatawag na circulating commemorative coins at saka yung non-circulating commemorative coin. Ang non-circulating commemorative coins ay ginawa para lamang po doon sa mga kaibigan nating collectors. Pero pwede po naman bumili ang lahat. Ibig sabihin, kung alam mo paano bumili sa Bangko Sentral ng Pilipinas or may kakilala kang kolektor na gusto mo rin magkaroon ng ganyang barya, maaari kang bumili sa kanya. Ang circulating commemorative coin naman po, yan yung mga inihahalo sa mga standard coins upang umikot sa merkado at yan ay ginagamit din natin sa pang-araw-araw na gastusin. Kaya po kapag nakakakita kayo ng ganun, akala nyo na yun yung hinahanap ng mga collectors. Pero hindi po yun dahil yan ay mababa lang po ang value nun. Kapag yun nga, circulated condition, face value lang po. Kung magkano yung denomination, yun lang po yung presyuhan nun. Pero hindi siya nabibili. Nabibili lang yan kung tinatawag na uncirculated condition. Yan lang po ang nabibili. Yun lang po muna ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon. Maraming salamat po sa mga nakarating hanggang sa dulo ng video ito. Happy hunting and God bless everyone.